Sa panahon bago ang ganap na digmaan sa pagitan ng Kunlun, Joint Sect, at Demonic Cult, isang puting buhok na lalaki, na ngayon ay parang momya, ang nakakadena. Habang nakatali sa dingding, nag-iisip siya kung nasaan siya. Akala niya'y dadalhin siya roon upang ipagamot ang kanyang braso matapos makipagkasundo ang mga demonyo sa kanyang lolo. Ngunit nagdududa siyang may masama silang binabalak, base na rin sa paraan ng kanilang pagkakagapos sa kanya. Bigla niyang napansin ang isang bagay, isang puting buhok na babae ang masayang tinanggap ang kanyang paggising, pilit niyang inaalala ang pangalan nito, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Soyon, isang demon healer, at sinabi niyang siya ang gagamot sa kanya. Napaisip ang lalaki, parang pamilyar ang pangalang ito, gayunpaman, dahil isa siyang third, sinabi niyang hindi niya inaasahang ang sikat na demon healer ay isang napakabatang babae. Habang sinusuri ni Soyon ang kanyang braso, sinabi nitong hindi ba siya nagtitiwala sa kanya. Sinabi pa ni Soyon, magtiwala ka sa nakatatandang kapatid mo, ako na ang bahala sa iyo. Gayunpaman, lahat ng ugat sa kanyang braso ay tuluyang nasira, kaya't karamihan sa karaniwang mga pamamaraan ay walang magagawa. Tinanong niya ang lalaki kung sobrang galit nito sa gumawa ng pinsala sa kanya. Naalala ng lalaki ang insidente at sinisi si Yunming. Aniya, si Chad ang dapat na magdala ng sama ng loob dahil ninakaw nito ang posisyon na karapat-dapat sana sa kanya. Nang mabuo ang braso niya, plano niyang patayin ang isang taong nasa rurok ng martial arts. Sinabi ni Soyon na hindi yun gagana, kailangang putulin ang kanyang braso upang maayos niyang maikonekta ang kanyang mga ugat at landas para maibalik ang kanyang martial arts. Ngunit dahil mababa ang kakayahan niya, mas makabubuting putulin ito at gawing mas malakas siya. Napaiyak ang lalaki at naisip na hindi siya maaaring sumuko pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. Tinanong niya si Soyon kung may ibang paraan pa. Sinabi nito na mayroon, ngunit kailangang pag-aralan niya ang demonic arts, maaari siyang magkaroon ng normal na braso, at mapapabuti pa ang kanyang kakayahan. Napaisip ang lalaki, hindi ba't kakaiba para sa isang miyembro ng matuwid na pamilyang Tang na mag-aral ng demonic arts? Gayunpaman, tinanong niya kung totoo bang maaaring gumaling ang kanyang braso sa tulong nito. Umiti si Soyon at sinabing hindi lang basta martial arts ito. Kondisyonal ang lahat. Ipinaliwanag ni Soyon na kung matutunan niya ang immortal demonic art, magkakaroon siya ng pambihirang kakayahan sa muling pagbawi. Kahit maputol ang kanyang ulo, kaya niyang mabuhay muli. Sa tulong nito, madali niyang maibabalik ang kanyang braso, at higit pa rito, lubos na mapapabuti ang kanyang kakayahan. Ang problema ay hindi basta-basta maaaring matutunan ng kahit sino sa kulto ang immortal demonic art. Habang kinukuha niya ang mukha ng puting gorilla, sinabi ng demon healer na may kondisyon ito, kailangang talikuran niya ng lubusan ang pamilyang Tang. Nagsimulang umiyak ang lalaki na parang bata, sinasabing matagal na niyang itinakwil ang kanilang pangalan. Gayunpaman, ipinaliwanag ng demon healer na hindi ito sapat. Kailangang putulin niya ang lahat ng ugnayan sa kanila, pati na sa kanyang ama at lolo. Ipinaliwanag niya na ang immortal demonic art ay isang pambihirang sining na kahit sa kulto ay pinipili lamang ang nararapat na mag-aral nito. Hindi siya maaaring magkaroon ng koneksyon sa sinumang maaaring magdulot ng pag-aalinlangan sa kanyang determinasyon. Sinabi ng demon healer na maaari niyang isama ang lalaki pabalik sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya alam na pinatay na niya ang lahat ng ito. Umisi ang lalaki at sinabing kung ito lang ang kailangan, handa siyang gawin ito. Matagal na siyang nabuhay para sa paghihiganti, kaya't hindi na siya magdadalawang isip na talikuran ang kanyang pamilya. Sa wakas, tinanggap niya ang kondisyon, na may ngisi pa ring nakatatak sa kanyang mukha. Nahihirapan ang puting gorilla dahil sa enerhiyang nakaambyo sa mga atake ni Tiho, na nakakaapekto sa kanyang kakayahang mag-regenerate. Sa normal na pagkakataon, madali sana siyang makababalik sa laban. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang pain suppression pill, kaya't ang sakit ng proseso ng muling pagbawi ng katawan ay maaaring sirain ang kanyang isipan at magdulot ng pagkabaliw. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang malason ang ilang Fire Realm Masters gamit ang dugo mula sa kanyang naputol na kamay, ngunit hindi na niya kayang ulitin pa ito. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang maging mas malakas upang maghiganti kay Chad. Habang nakakadena, sinabi ng demon healer na magaling na ang kanyang mga braso at binati siya dahil natuklasan nilang mayroon siyang talento para sa demonic arts.
Pinuri niya ang desisyon ng kulto na payagan siyang matutunan ang immortal demonic art. Nagulat ang puting Gorilla sa kakaibang sining na ito at napaisip na hindi niya inakalang may ganitong martial art na umiiral. Pinuri niya ang Demon Healer, sinasabing utang niya rito ang lahat ng kanyang paggaling. Gayunpaman, nagtataka siya kung bakit pa rin siya nakatali. Umiti ang Demon Healer na parang baliw at kinuha ang isang karayom. Ipinaliwanag niya na kahit bagay sa kanya ang demonic art, kulang pa rin ang kanyang kakayahan. Kung ganito lang ang kanyang antas, limitado ang kanyang magiging lakas. Ipinaliwanag pa niya na ang tunay na lakas ng immortal demonic art ay ang kakayahang baguhin ang katawan ng walang masamang epekto. Sinabi niya na ang mismong tagapagtatag ng sining na ito, ang immortal demon, ay naglakas loob na hamanin ang kulto para sa pamumuno. Nagulat ang puting Gorilla sa kanyang narinig at binalaan siya ng Demon Healer na huwag sundan ang yapak ng immortal demon. Sa huli, natalo at napatay ng leader ng kulto ang immortal demon ng walang kahirap-hirap. Nagtanong ang puting Gorilla kung paano nangyari iyon, gayong kaya niyang mag-regenerate kahit maputol ang kanyang ulo. Ipinaliwanag ng Demon Healer na ang immortal demonic art ay nakadepende sa kakayahang kontrolin ang demonic energy, kaya't naging walang silbi ito laban sa leader ng kulto, na nagtataglay ng ganap na kontrol sa enerhiya ng demonyo. Habang nakaupo malapit sa kanya, nagsimulang mamula ang puting Gorilla at nagtanong kung ano ang plano ng Demon Healer. Sinabi nito na sa kasalukuyang antas ng immortal demonic art na natutunan niya, kaya lamang niyang ikabit muli ang naputol na bahagi ng katawan. Ipinakita ng Demon Healer ang isang karayom, na kilala bilang Killing Evolution Needle, na agad nitong itinurok sa kanyang mukha. Sinabi nito na ang susunod niyang gagawin ay ang pagmomodify sa kanyang katawan. Habang nanginginig sa sakit, ipinaliwanag ng Demon Healer na ang pinakamabilis na paraan upang matutunan ang demonic art ay ang masaktan ng malubha at madalas sa bingit ng kamatayan. Dagdag pa rito, aayusin niya ang mga kakulangang kakayahan nito. Napalabi siya habang sinasabi na ang Tang Clan ay may tinatawag na Realm of Poisoner, isang estado kung saan kahit isang hininga o patak ng dugo ay kayang pumatay ng 12-12 ng tao. Mula ngayon, papakainin niya ito ng lason. Kahit pakiramdam nito'y parang mamamatay na, wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi siya tuluyang mamamatay. Sa patuloy na pagkalason at pag-regenerate, mababago ang katawan niya upang magkaroon ng mga katangian na tulad ng lason. Kailangan niya itong ulitin hanggang maging isang immortal poison master. Ang na-deform na Gorilla ay sumusuka ng dugo na ngayon ay puro lason. Hindi pa ganap na umaangkop ang lason sa kanyang katawan kaya't bawat pagsusuka ay tila binabaliktad ang kanyang loob. Kahit gaano pa kadalas mangyari, hindi niya ito masanay. Biglang lumapit ang isang attendant at tinanong siya kung ano ang gagawin sa mga nahuli nilang miyembro ng joint sect mula sa kunon. Sinabi ng Gorilla na wala nang puwang para sa kanila kahit sila'y palayain pa, kaya't iniutos niya ang kanilang pagpatay, walang matitirang pag-asa para sa mga lumalaban sa kanila. Habang tumatakas ang ilang Fire Realm Masters kasama ang isang maliit na grupo na binubuhat ni Fatso, patuloy silang hinahabol ng demonic cult. Alam nilang kapag nahuli sila, tiyak na kamatayan ang naghihintay. Naiisip ni Fatso na binago ng Poison Master ang takbo ng labanan. Habang nagdadasal na hindi maantala ang mensaherong ipinadala sa Sichuan, napansin niya ang isang figurang nasa unahan nila. Biglang naglaho ang figure. Nagtanong ang isang kasama ni Fatso kung bakit siya huminto. Sa paglingon nila, sinabi ng isa sa mga gwardya na siya ang magbibigay ng oras upang sila'y makatakbo. Habang umiiyak si Fatso, sinalubong siya ni Yunming na nagsabing matagal na mula nang huli silang magkita. Sa isang iglap, ginamit ni Yunming ang sword energy at mabilis na pinatay ang mga kalaban bago sila makapag-react. Sa gitna ng mga bangkay, napagtanto ni Tiho na dumating si Yunming. Tumayo siya sa tabi ng mga patay, nag-aalala kung maayos pa si Fatso. Matapos suriin, napagtanto ni Yunming na puro lason ang problema at wala nang iba pang panlabas na pinsala. Kailangan niyang magsimula ng detoxification kaagad dahil mahalaga ang oras. Habang umiiyak, sinabi ni Fatso na maswerte sila na dumating ang batang sectmaster upang tumulong, ngunit kailangan nilang pigilan ang mga kalaban habang isinasagawa ni Yunming ang detoxification.
Nayanig si Fatso dahil ang mga humahabol sa kanila ay mga Fire Realm Masters ng demonic sect. Sinabi ni Yunming na kailangan niya ng kalahating minuto upang matapos ang detoxification. Nang marinig ito, sinabi ng isang matandang babae na dumating na ang suporta mula sa Tang Clan, naghanda siya, sumigaw sa mga kasamahan na huwag hayaan ang mga kalaban na magtagumpay, naglabas ng matinding bilis ang isang figura, nagdunot ng malakas na pagsabog, at pinigilan ang dalawang demonic masters ng sabay. Bago umalis si Yunming mula sa punong himpilan ng Righteous Heaven Alliance, nagtanong siya kung magpapadala sila ng puwersa sa Xinjiang. Sinabi ni Yongnang na hindi ito mangyayari, dahil ang pagkalat ng puwersa ng walang malinaw na layunin ay magdudulot lamang ng pabor sa kalaban. Ipinaliwanag ni Yongnang na ang pagkawala ng Kungtung at Kon, na may mga Fire Realm Masters, ay magiging malaking dagok, hindi lamang sa moralidad kundi pati sa praktikalidad ng kanilang puwersa. Ipinaliwanag ni Yunming na pupunta siya mismo sa Xinjiang kasama ang isang espesyal na detachment. Habang wala siya, iniatas niya kay Military Commander Barbie ang kontrol sa lahat ng puwersa ng Righteous Heaven Alliance. May nagtanong kung paano maaapektuhan ang moralidad ng mga miyembro kung aalis ang pinuno ng alyansa, na siyang haligi ng kanilang samahan. Mula sa harapan, isa pa ang nagsabi na si Yunming ang kanilang pinakamalakas na puwersa sa militar. Ngunit paliwanag ni Yunming, ito ang pinakamainam na paraan upang harapin ang dalawang panig nang hindi nilalansag ang kanilang puwersa. Dalawang master ang Nolison, kaya't siya mismo ang dapat mag-detoxify sa kanila. Nagpresenta naman si Old Baldy na sumama, sinabing kahit hindi masukat ang martial power ng kanilang Chad, dapat silang maging handa para sa biglaang pag-atake habang nagaganap ang detoxification. Sa kasalukuyan, walang tigil na inaatake ng dalawa ang matanda. Ngunit nagawa nitong patalsikin sila gamit ang isang galaw. Pinapakita ang lihim na teknik ng Shin, ang VRA Indestructible Body. Napahanga si Granny, iniisip na tunay ngang kahanga-hanga ang master na ito at nararapat lamang ang kanyang reputasyon. Wala raw paraan upang mabasag ang teknik na yun sa loob ng kalahating minuto. Sinabi ng matandang babae na hindi lang yun, kahit ang mga tumatakas mula sa Kunon at Kungtong ay tila nagkakaroon ng lakas ng loob at patuloy na lumalaban. Naniniwalang magtatagumpay ang batang master sa detoxification. Sinabi naman ng matanda na dapat nilang sirain muna ang VRA Indestructible Body bago makapagsimula ang susunod nilang plano. Habang ginagawa ni Yunming ang detoxification, napagtanto niya na kahit na naabsorb niya ang lason gamit ang poison engravings technique, matindi ang naging pinsala sa mga ugat ng mga biktima, lalo na kay Tiho, na hindi na maaaring bumalik sa labanan. Ang lason na ginamit ay walang duda isa sa 10 pinakamalakas ng Tang Clan. At nagtataka si Yunming kung sino ang nasa likod ng ganitong antas ng poison mastery. Habang iniisip ito, bigla niyang naramdaman ang isang malagim na enerhiya na tumutok kay Baldy. Hindi siya makapaniwalang may ganoong klase ng enerhiya, mas parang halimaw kaysa tao. Lumitaw ang isang lalaki, ipinagmamalaki ang kanyang espada na tinawag niyang Dark Evil Demon Sword. Ayon dito, napinom niya ang demonic energy sa sukdulan, pinapahintulutang manirahan ang isang evil god sa espada. Sa sandaling natigilan si Baldy dahil sa lakas ng espada, sinamantala ito ni Granny upang ilunsad ang kanyang ultimate attack. Sinubukan ni Baldy pigilan ang isang pag-atake, ngunit napansin niyang ginagamit ng matanda ang isang mala-espadang teknika, na agad pumutol sa isa niyang braso. Sa gitna ng kaguluhan, sinabi ni Baldy kay Chad na mag-focus at huwag mag-alala. Sinabing kaya niyang tiisin ang sakit para sa kanilang layunin. Ang matandang mag-asawa ay patuloy na nagyayabang, sinasabing nagsisimula pa lamang sila at wawasakin nila ang lahat sa kanilang landas. Samantala, naramdaman ng isang mystical na ahas ang kakaibang enerhiya mula sa espada ng matanda. Napansin nito na ang espada ay naglalaman ng isang di maipaliwanag na espiritu na hindi maaaring ikategorya bilang isang karaniwang spirit master. Hingal na hingal si Fatso habang iniisip na ang 30 minuto ay pakiremadem niya ay sobrang haba. Wala din senyales na nakikita si Fatso na nababawasan ang mga kalaban. Habang si Baldy naman ay lumabalaban gamit lamang ang isang kamay, dahil doon naisip niya nasa limit na din siya ng kanyang kakayahan. Nangiginig na iniisip ni Fatso na alam niya na ang lahat ay pagod na sa magdamag na pagtakbo upang makatakas sa kalaban, na kahit siya ay hindi na niya kaya humawak pa ng espada ng maayos. Huminga siya ng malalim at inisip ulit kung sapat na ba ang kanilang oras hanggang malunasan ng antidote ang kanilang mga master.
Tinanong niya sa sarili kung kakayanin pa kaya nila nang biglang may nagsalita sa tabi niya si Yunming na pinapatabi na sila at nagsabi na siya na ang bahala at pinapa-atres na sila. Napaiyak si Fatso nang makita si Yunming nang makalaman niya na sinabi ni Yunming na naging matagumpay na nalagpasan ng mga master ang sakuna at mabilis niya ito magamot dahil din sa tulong nila na bigyan siya ng sapat na oras. Sa maangas na salita sinabi ni Yunming na sa ngayon ako na ang tatapos ng mga laban. Habang nakikipaglaban si Boldy, sinabi ng pangit na kalaban na bumibilib siya dito dahil sa pagtiis ng laban kahit putol na ang kanyang isang kamay. Ngunit sinabi din niya na sa oras na napatay si Boldy ang kanilang grupo ay maglalaho din. Biglang isang malakas na lightning ang gumambol sa kanilang likuran. Nagulat ang pangit na matanda at nagtanong kung ano ang nangyari. Sa isang iglap na ubos ang lahat ng kanilang mga kasamahan. Galit na nagtanong ang matandang babae kung meron bang kasama ang kalaban nila na isang swordmaster. Sinabi ng isang matanda na kailangan na nila mag-ingat. Laking gulat ng dalawang pangit na matanda nang biglang may nagsalita sa likod ni Boldy na humihingi ng paumanhin dito at tinatanong kung hindi pa siya huli sa laban. Ang matandang mag-asawa ay hindi makapaniwala, ngunit agad nilang sineryoso ang sitwasyon. Napagtanto nila na kung narito na siya, ibig sabihin ay natapos na nila ang detoxification. Nagpasalamat si Yunming kay Boldy, sinasabing ito ay dahil sa kanya. Sumagot naman si Boldy na buti na lang at naging sulit ang kanilang desperadong paglaban. Napaisip si Yunming at nagkaroon ng flashback, kung kailan kinilala ni Boldy ang ating Chad bilang pinuno ng alyansa. Bilang pagbawi sa kanyang nakakahiya at mapanirang salita at kilos noon, nais niyang puksain ang mga alagad ng demonyo sa loob mismo ng Righteous Heaven Alliance. Sa isip ni Yunming, iniisip niyang isa itong tao na walang kapintasan, kapwa sa karakter at kakayahan. Ngunit isang trahedya na nawala ang isa niyang braso bago pa man ang matinding labanan laban sa Dark Lord. Ang enerhiya na nararamdaman niya mula sa kanila ay hindi tumutugma sa panloob na enerhiya ni Boldy. Kung ganoon, ibig sabihin ay may bagay silang gamit na kayang i-neutralize ang mga lihim na teknik ng Buddhist Shaolin. Biglang nag-init ang dugo ng ating Chad, naiinis siya sa sarili dahil maaaring masyado siyang nagmadali sa paghatol sa kanila batay lang sa kanilang enerhiya. Ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling gagawa ng ganitong uri ng pagkakamali. Sinabi niyon sa lahat na ang kanilang natamong pagkawala ay hindi biro. Nang marinig ito, hindi maintindihan ng matatanda kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa seryosong tono, ipinaliwanag ni Yunming na upang mapantayan ang pagkawala ng isang braso ni Boldy, hindi sapat ang pagpatay sa dalawa lang sa kanila. Sa pagpapakawala ng matinding intensyon sa pagpatay, sumugod siya gamit ang banayad ngunit mabilis na galaw, tumama ng ilang mabilis na dagok. Hindi makapaniwala ang matandang babae, sila na mga Fire Realm Masters at itinuturing na pinakamalakas na puwersa ng kanilang clan, ngayon ay napipilitang umatras ng isang hamak na binata gamit lamang ang isang simpleng patalim. Habang naghahanda ang puting unggoy para umatake, hindi niya inaasahan na may ganitong klaseng eksperto sa loob ng mga matuwid. Hindi niya matukoy kung sino siya. Samantala, hindi man lang binibigyan ng ating bida ng kahit isang segundo para huminga ang mga kalaban. Kapag nawala sila sa focus kahit sandali, tiyak na kamatayan ang kanilang kahihinatnan. Gumamit si Yunming ng isang simpleng ngunit makapangyarihang atake, dahilan para masira ang kanilang rhythm sa laban. Dito napagtanto ng pangit na matanda na wala ng saysay ang kanilang ordinaryong teknik laban sa ating Chad. Wala silang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanilang pinakamatataas na teknik. Sumigaw ang matandang babae, tinatanong ang ating Chad kung kaya pa rin niyang panatilihin ang kanyang momentum pagkatapos nitong pigilin ang kanyang teknik. Biglang nagningas ang kanyang mga kamay ng pulang apoy, ginamit niya ang kanyang ultimate technique, ang Demon Fire Great Sun. Nagulat ang unggoy at tinanong siya kung balak ba niyang pabagsakin ang buong lugar. Mabilis na inanalisa ni Yunming ang sitwasyon, kapag bumagsak ang ataking ito, maglalaho ang buong paligid at magiging isang tiwangwang na lupain. Ngunit hindi siya nag-aksaya ng oras, sa isang iglap, ginamit niya ang isang teknik sa espada, pinalibutan ng panloob na enerhiya ang kanyang patalim, at sa isang matalim na paghiwa, naging abo ang matanda bago pa man niya matapos ang lahat ng kartihan sa ere.
Hindi makapaniwala ang puting unggoy, habang ang matandang babae ay tuluyan ng nalipol. Sa gulat, tinanong ng unggoy kung sino nga ba talaga siya. Isa ba siyang bihirang henyo na isang beses lang ipinapanganak sa loob ng 1,000 taon? Isang talento na maaaring ikumpara sa maliit na pinuno ng sekta. Pero nakakainis, paano nila naikukumpara ang manyak na iyon sa ating Chad? Nakakadismaya, pero ibang usapan na yan. Sinabi ni Yamang na wala namang saysay ipaliwanag ang kahit ano sa isang taong malapit ng mamatay, pero gagawin niyang espesyal na pagkakataon ito. Ipinakilala ng ating Chad ang kanyang sarili, siya ang batang Panginoon ng Sichuantang Sect at ang pinuno ng Righteous Heaven Alliance. Napalunok ang unggoy, na pagtanto niyang hinarap niya mismo ang pinuno ng alyansa, ang Venomous Sword Dragon. Pero bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, naputol siya sa kalahati. At sa wakas, natapos na rin ang mahabang screen time ng matandang mag-asawa. Lumapit si Yunming kay Baldy at tinanong kung kumusta ang kanyang braso. Sagot ni Baldy, ayos lang, napigilan naman niya ang pagdurugo, pero hindi iyon ang mahalaga. Ang pagbagsak ng Demon Sect sa pamamagitan ng pagpatay sa kaliwa at kanang mga commander ay higit na mas mahalaga, kaya sulit ang pagkawala ng kanyang isang braso. Sinabi ni Yunming sa kanya na dapat mas naging maingat siya sa paghawak sa sitwasyon. Pinaalalahanan niya ang ating Chad na huwag masyadong sisihin ang sarili, mas mahalaga ang mapanatili ang buhay ng dalawang master. Habang muling binubuo niya ang kanyang braso gamit ang tunay na chi, sinabi niyang kahit na nawala ang isa niyang braso, hindi matitinag ang kanyang diwa hanggat hindi nila natatapos ang demonic path. Sumagot si Yamang na nakakalma siya sa kumpiyansa nito. Sa isip niya, kahit patawagin silang Fallen Righteous Sect, maswerte pa rin sila na may isang tulad ni Master Bailey sa kanilang hanay. Ngunit ang mas malaking problema, mula pa kanina, hindi pa rin humuhupa ang nakakabagabag na enerhiya. Karaniwan, kapag namatay ang isang tao, naglalaho rin ang kanyang enerhiya. Sumang-ayon si Yamang at sinabing kahit patay na ang mga kalaban, ang kanilang intensyon sa pagpatay ay nananatili. Sinabi niya sa ating bida na dapat nilang alisin ang enerhiya bago sila umalis. Nag-alinlangan si Yuning at tinanong kung paano ito posible. Ipinaliwanag na ang lihim na teknik ng Buddhist Shaolin ay may kakayahang linisin ang mga karumihan, kaya't madali nilang maaalis ang ordinaryong demonic energy. Agad siyang bumaba, handang linisin ito. Biglang lumitaw ng kinakabahan si Snakey at sumigaw, pinipigilan siya sa paghawak sa enerhiya. Hindi ito nanggagaling sa bangkay, kundi sa espada. Sa sandaling dumampi si Baldy sa espada, isang malakas na bugzo ng demonic energy ang pinalaya nito. Sandaling naparalisa si Baldy, ngunit mabilis siyang hinatak ni Yunming pabalik. Nag-aalalang tinanong siya ng ating Chad kung maayos lang siya. Sagot ni Baldy, salamat kay Yong, ayos lang ako. Ngunit naramdaman ng ating bida ang kakaibang presensya. Tumitig siya sa espadang tinaga niya ng buong lakas, pero hindi ito naglaho. Ipinaliwanag ni Baldy na noong ginamit niya ang kanyang Buddhist energy sa espada, sa halip na ma-neutralize ito, kinain ng espada ang kanyang tunay na enerhiya. Isang napakalakas na espiritu ng paghihiganti, ang Buddha killing energy mula sa espada. Biglang may nagsimulang lumitaw, isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ng lahat. Sinabi ni Snakey sa ating Chad na may hinala na siya kanina, pero hindi siya sigurado. Ngayon, sigurado na siya, isa itong Kimi Moryo. Ngunit hindi ito basta-bastang Kimi Moryo. Ang isang ordinaryong Kimi Moryo ay nabubuo mula sa isang matinding hinanakit na naipon sa mahabang panahon, pero ang espadang ito, libu-libo o daan-daang espiritu ng paghihiganti ang sapilitang isinilid dito, sa madaling sabi, isang artipisyal na Kimi Moryo ito, maliban sa ating Chad at sa ninuno ng Tang Clan. Ang mga shaman practitioner lang ang marunong gumamit ng Koros bilang pamilyar na espiritu. Sa kabila ng pagbabawal sa puwersahang paglikha ng Kimi Moryos, may ilan pa ring lumabag sa batas ng langit at gumawa nito gamit ang sama-samang hinanakit. Ibig sabihin, may isang tao sa Demon Sect ang nagpapatuloy ng lahi ng mga shaman practitioner, at higit pa roon, isang taong lumalabag sa mga ipinagbabawal at gagawin ng lahat, kahit labag sa langit.